Panaghoy, ang kabanata ay 3, mga talatang 21 hanggang 24. Kung nakita niyo na po, mangyari po na magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng makapangyarihan at hindi po nagkakamaling salita ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid, hindi po tayo nagmamadali. Nakita niyo na po ba? Ayan, tayo po yung mga nakakita. Sa mga hindi po nakakita, tulungan niyo po. Ha? Mga panaghoy po. Kabanatang 3, mga talatang 21 hanggang 24. Babasahin ko po sa salin ng ang Biblia. Ano po? So kung meron kayong magandang balita Biblia, kamukha po ng dala ni Dustin, na ibang mga kapatid, baka magtaka kayo, iba po yung translation, pero pareho lang naman po yung sinasabi. So ganito po ang sinasabi ng propeta Jeremias. Si Jeremias po ang sumulat nito sa kabanatang 3 ng talatang 21 hanggang 24. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya may pag-asa ako sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Pagpalain mo po nawa, aming Panginoon, ang iyong mga salita, magdulot po ito ng katatagan sa aming pananampalataya at kaluwalhatian sa aming Panginoong Jesucristo. Amen. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. Ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong Pag-asa sa Bagong Taon. Pag-asa sa Bagong Taon. Ilang mga oras na lamang po, mga kapatid, ay maglilipat taon na po tayo. Tila kay bilis po ng panahon, hindi po ba? Parang kailan lang, nagsisindi pa tayo ng kwitis, nagpapaputok pa po tayo ng boga, Dustin? Pero nagugulat po tayo, magpapalitan naman po ang taon, Yung 2023 ay lilipas at papasok ang 2024. At abala po ang maraming mga tao sa panahon po natin ngayon sa pagsunod sa iba't iba pong mga pamahiin. Gaya halimbawa ng pagsusuot ng damit na maraming bilog, pagbili ng mga prutas na mga bilog, kinukompleto doon sa kanilang hapagkainan para daw po, sabi nila, swertihin, sa pagpasok ng bagong taon. Yung pagsusuot po ng green, di ko po alam, di po kasi ako nagpa-follow sa feng shui, pero sa research ko, green yata ang swerteng damit daw ngayon, sabi o yung swerteng kulay ngayon, sabi nung mga incheck. Ito daw po yung lucky color ng taong 2024. Kasama na po dyan mga kapatid yung pagkain po ng matatamis at saka malalagkit gaya po ng tikoy, para daw po ito sa matamis na pagsasama at matatag na pagsasama ng magsing-iro. Lahat po ng mga pamahing ito ay ginagawa po ng tao sa pag-asang seswertihin po sila sa darating po na taon. Ngunit mga minamahal kong kapatid, tayo pong mga Kristiyano ay hindi po naniniwala sa swerte o malas. Amen po ba kayo mga kapatid? In fact, tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon na huwag pong magtiwala sa mga pamahiin at mga walang kabuluhang paniniwala kagaya po ng feng shui. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4, talatang 7, datapot itakwil mo ang mga kathang masama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Hindi po natin binabatay sa turo po ng mga incheck ang ating pong pag-asa sa buhay sapagkat sila po mismo, mga minamahal, kung nyo pong oobserbahan, ay sumasablay din. Naalala nyo po ba ang isang feng shui expert na nagngangalang si Master Hans, na nagpredict po na magiging maganda daw po ang pasok ng 2020 sa atin? And lo and behold, dumating po ang COVID-19. Ang sabi niya, and I quote, prosperous and lucky year for 2020. And then nagulantang po ang lahat, pumasok ang COVID-19 na nagpahirap hindi lang po sa mga Pilipino, kundi po sa maraming tao sa buong mundo. In fact,
Wala pong tao ang makapagsasabi talaga kung ano po ang mangyayari sa susunod na taon. Yung nga lang mangyayari bukas o mamaya, hindi natin alam eh. Ano po? Kung kompleto pa yung ating mga daliri mamaya, hindi natin alam. Wala pong nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Tanging ang Diyos lamang po. Pero mga kapatid, isa po ang sigurado. Lahat po tayo ay siguradong dadaan sa mga pagsubok ng buhay. Amen po ba kayo dyan, mga kapatid? Yan po, sure ball tayo dyan. Ano? Walang tao ang hindi daraan sa mga pagsubok ng buhay. Lahat po tayo, kahit anong taon, maliban na bumalik ang ating Panginoon, ay dadaan sa pagsubok ng buhay. Maaaring ito po ay pagkawalan ng trabaho, magkaroon ka ng financial difficulties, marital problems, problema sa asawa, pagkakaroon ng malubhang karamdaman, o kaya naman po pagkawala ng isang mahal sa buhay. Wala pong nakakasigurado sa atin, mga minamahal, kung anong klaseng pagsubok ang atin pong pagdadaanan this coming 2024. Pero one thing is sure, mayroon pong pagsubok na darating sa ating mga buhay. In fact, kahit hindi pa po nagpapalitan taon, marami na dumadaan sa atin sa pagsubok sa mga oras po na ito. Ano po? Salamat na lang po, mga minamahal, mayroon pong salita ng Diyos na tapat at totoo na pwede po nating maging gabay, lalo na po sa mga panahong gaya nito. At ilan po dyan ay yung mga talatang ating pinag-aaralan po ngayon. Alam niyo po, mga kapatid, ang aklat po ng mga panaghoy, o sa mas mababaw po na Tagalog, kasi baka di kayo familiar doon sa panaghoy, napakalalim po na Tagalog. Ito po ay may ibig sabihin din na paghagulgol, o malakas na pagtangis, o malakas na pag-iyak. Yan po ay tinawag na gayon, mga kapatid, sapagkat ito po binasa nating aklat sa Biblia ay naglalaman po ng mga malulungkot na awitin dahil sa kahindik-hindik na karanasan ng mga taga-Huda, dahil hinatulan po sila ng Diyos sa pamamagitan po ng malupit na bansang Babylonia. Ngunit sa gitna po ng isang matinding kahirapan at kalungkutan, hindi pa rin po nawalan ng pag-asa si Propeta Jeremias. Ang sabi po niya, kung babalikan natin yung verse 21, and I quote, "Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako." Sa kabila po ng matindi nilang pinagdadaanan, hindi po nawalan ng pag-asa si Propeta Jeremias. Dito, mga kapatid, makikita natin ang kahalagahan po kung ano po ang hinahayaan nating tumakbo sa ating mga isipan sa panahon po na tayo ay mayroong pagsubok sa buhay. Kung pupunuin po natin ang ating isipan ng takot, pag-aalala, at pagdududa, kung masyado po tayo, mga kapatid, na nag-o-overthink, wag po tayong umasa na lalakas tayo at magkakaroon po tayo ng pag-asa sa buhay. Again, crucial po ang tamang mindset when we are facing hardships and trials. Crucial kung ano ang hinahayaan, ano ang pinatatambay mo sa isip mo sa tuwing ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok. Ang tanong, mga kapatid, ano po ba yung iniisip dito ni Propeta Jeremias sa mga panahon pong dumadaan siya sa matinding pagsubok, kaya po siya hindi nawalan ng pag-asa sa buhay? At gusto ko pong iyan yung matutunan natin, mga minamahal. Kasi sabi ko nga, kung di ka man dumadaan sa pagsubok ngayon, sigurado dadaan ka this coming 2024. At magandang handa ka sa mga panahong iyon. At magandang malaman mo kung ano po ba ang tamang mindset kapag po tayo ay dumadaan sa matitinding pagsubok ng buhay, para po hindi tayo mawalan ng pag-asa, kagaya po ni Propeta Jeremias. Tatlong kaisipan po, mga minamahal, ang napansin ko po dito sa talatang ating pinag-aaralan. Una, binalikan po niya ang kanyang sitwasyon. Ano po yung inisip ni Propeta Jeremias? Binalikan niya yung kanyang sitwasyon. Alam niyo po, mga kapatid, makakatulong upang gumaan po ang bigat ng ating pinagdadaanan kung iisipin po natin ang mas matitindi pa po sanang nangyayari sa atin o nangyari sa atin, hiwalay po sa mayamang awa ng Panginoon. Kasi ninyo po yung banggit ni Propeta Jeremias in verse 22. Ang sabi po diyan,
sa mga kaawaan ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Pansinin niyo po yung dulong bahagi na yon. Hindi tayo nalipol. Makikita natin sa konteksto na pag babasahin niyo po yung buong book ng Lamentations or Panaghoy, na sobrang bigat po ng pinagdadaanan ni Propeta Jeremias at ng buong bansang Huda, kasama po ang mga Israelita dahil po sa hatol ng Diyos sa kanila. Yan po ang dahilan kung bakit tinawag po ang aklat na ito na mga panaghoy, o sa mas mababaw na salita, kagaya ng sinabi ko kanina, ay paghagulgol o malakas na pag-iyak. Ang aklat po na ito ay naglalaman ng mga paghagulgol ng bayan ng Diyos dahil sa hatol ng Diyos sa pamamagitan ng Babylonia, dahil po sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ilang taon pong nangaral si Propeta Jeremias at ang mga propeta sa kanila upang sila'y magsisi, upang sila'y tumalikod sa kanilang mga kasalanan, ngunit pinagmatigas nila ang kanilang mga puso. Hindi sila nakinig sa mga isinugo ng Diyos. Sila po ay nagpatuloy sa masasamang gawain. Nagpatuloy sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila naging patas sa mga mahihirap. Hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos. Kaya po sila hinatulan niya. O mga minamahal na kapatid, ito po naway maging wake-up call sa atin, lalong-lalo na kung ikaw ay hindi pa lubusang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi po nangimi ang Diyos na parusahan ng sarili niyang bayang Israel, paano pa po tayong mga hintil kung hindi po tayo magsisisi at tatalikod sa ating mga kasalanan, kung hindi po tayo magtatago sa krus ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay makaranas ng kaligtasan. Dahil po sa pagmamatigas ng mga Israelita, sa napakaraming warning ng Diyos sa kanila, umabot na po sa sukdulan ang kanilang kasamaan at hinatulan na sila ng banal na Diyos. Kung babasahin natin yung chapter 1 verse 5 ng same book, sila po ay nabihag ng bansang Babylonia. In chapter 4 verse 11, yung templo po kung saan po sila sumasamba ay winasak. In chapter 2 verse 5, ang kanilang syudad ay sinunog ng lahat. In chapter 1 verse 19, makikita nyo ang kanilang mga pinuno, ang mga saserdote, ang mga pare, ang mga pinuno ng bansang Israel ay pinagpapatay ng lahat ng mananakop. Sila po ay nakaranas ng matinding tagutom kung saan wala na silang mapakain sa kanilang mga umiiyak at nagugutom ng mga anak. Kung babasahin niyo yung chapter 4, verse 4, ganito po ang sabi, ang dila ng sumususong bata ay nadidikit sa ngalangalan ng kanilang bibig dahil sa uhaw. Ang mga munting bata ay nagsisihingi ng tinapay at walang taong magpuputol nito sa kanila. Imagine niyo po yung situation, mga kapatid. Imagine niyo po yung mga minamahal, yung hindi lang physical torture, kundi emotional torture na nararanasan ng bayang Israel ng panahon pong ito. Kung kayo po ay magulang, maiintindihan niyo po yung sakit, yung lungkot na nararanasan po nila. Imagine niyo po si Axel, Sister Bell, gutom na gutom, nagkakandaiyak sa gutom dahil gusto niyang kumain at gusto niyang uminom. Pero kayo ni Kuya Pitong ay walang maibigay na pagkain sapagkat mayroong tagtuyot. May malaking tagtuyot sa bayan ng San Rafael. Di po ba? May kasabayan po tayong mga magulang. Isusubo na lang po natin. Ibibigay pa po natin sa ating mga anak. Pero paano kung wala po tayo? Tayo nga mismo walang makain. Ano pa yung ibibigay po natin sa ating mga anak? Imagine niyo yung matinding lungkot na nararanasan ng bayang Israel dahil po sa hatol ng Diyos sa kanila. Nanlulupay-pay na po sila dahil po sa wala silang magkain, basag pa ang kanilang kalooban dahil sa lungkot na kanilang nararanasan. At kung natitindihan na po kayo dyan, mga kapatid, hindi pa po dyan natatapos ang paliwanag ni Jeremias sa tindi po ng kanilang nararanasan. Alam niyo po ba kung babasahin niyo po yung chapter 2 verse 20 ng same book, umabot po sila sa kasukdulan ng kanilang kagutuman na umabot na po sa punto na kahit po ang kanilang mga anak ay kanila pong hinapunan at tinanghalian. Imagine niyo po yun. Tila nawala na po sila sa katinuan at sa sobrang gutom.
Yung kanila pong mga inaalagaang sanggol ay kanila pong kinain. Ang sabi po sa chapter 2 verse 20, tingnan mo o Panginoon at masdan mo kung kanino mo ginawa ang ganito. Kakanin baga ng mga babae ang kanilang ipinanganak, ang mga anak na kinakalong sa mga kamay. O mga kapatid, napakatindi po ng pinagdadaanan ni Jeremias kasama po ang buong bayan ng Israel noong panahon pong ito dahil po sa hatol ng Diyos sa kanilang kasamaan. Ngunit gusto ko pong mapansin ninyo mga minamahal, na sa kabila po ng malupit na nakaranasang ito ni Propeta Jeremias, pinili pa rin po niyang mag-focus sa maganda. Or yung pinakamatindi na hindi hinayaan ng Diyos na maranasan nila. Ano po yun mga kapatid? Balikan natin yung teksto in verse 22. Ang sabi doon, sa mga kawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Sinasabi dito ni Propeta Jeremias na oo, napakatindi ng aming pinagdadaanan, pero at least buhay pa kami. Hindi kami pinabayaan ng Diyos na maubos. Nakikita niyo po yung mindset dito ni Prophet Jeremiah. Mga kapatid, ito po yung maganda nating gawin sa tuwing dumadaan po tayo sa mabibigat na pagsubok. Meron po kasi tayong tendency na masyado po tayo mag-focus doon sa mga masasamang bagay na nangyayari sa ating buhay. Do you agree? No? Bakit hindi po tayo doon mag-focus sa magaganda? O yung worst na pwede sana nating lanasin pero hindi pinabayaan ng Diyos dahil sa kanyang malaking awa na ating maranas. Namomroblema ka kasi 20 pesos na lang yung laman ng bulsa mo. Tapos nagpa-offering pa tayo, binigay mo yung 20. Wala ka ng pera ngayon. No, sobrang lungkot mo. May mga tao po kasi pag walang pera sa bulsa, sobrang lungkot na. No, sino po dito ganon? O, wag na kayong umamin. Huwag niyo na ituro yung mga asawa niyo. Baka mamaya, away pa to, no? Ako pa dahilan. Namomroblema ka kasi wala kang pera, pero at least, hindi ka walang-wala. Ano? Nakapag-offering ka pa sa Panginoon. Diba? Namomroblema ka kasi napaka-bungangera ng asawa mo, o kaya napaka-bungangera ng magulang mo, pero isipin mo, at least may magulang ka. Na maraming bata hindi lumaki ng may magulang na nag-aruga sa kanila. At least may asawa ka. Diba? Parang sabi nung iba, sana nga wag na lang. Di po ba? Problema ka kasi napakatigas ng ulo ng mga anak mo, pero isipin mo, at least may anak ka. Problema ka sa sakit na meron ka, pero isipin mo, at least buhay ka pa. O mga kapatid, mababawasan po yung lungkot at bigat na dala ng problema sa buhay kung iisipin po natin yung worst na pwedeng mangyari sa atin pero hindi niloob ng Diyos dahil sa kanyang mayamang awa sa atin. Kapatid, kaysa mag-focus ka sa bigat ng iyong sitwasyon, isipin mo yung mas mabigat sana na pwede mong danasin pero hindi hinayaan ng Diyos na mangyari sa iyo. Ganyan po yung ginawa ni Prophet Jeremiah dito. Binalikan niya yung kanyang sitwasyon at pagkatapos ay nagbulay siya kung ano pa yung mas mabigat sana na naranasan nila. Na-deserve naman talaga nila dahil po sila ay mga masasama at mga lapastangan sa Diyos. Pero dahil sa awa ng Diyos, hindi po niloob ng Panginoon. Ganyan din po yung makikita natin kaisipan ni Matthew Henry, isa pong kilalang Bible expositor na sumulat po ng napakaraming komentaryo sa Biblia. Isang araw po habang naglalakad si Matthew Henry, siya po ay na-hold up. Sino po dito naranasan ng ma-hold up? Kala ko si Kuya Pitong na-hold up na eh. Wala pa po, ano? So, pero napapanood nyo naman yung na-hold up, di ba? Hold up to. Tapos, kukunin yung pitaka ninyo. So, si Matthew Henry, naranasan po niyang ma-hold up. At sinulat po ng mga ngaral na ito, yung sa kanyang diary, kung ano po yung nasa isip niya nung panahong siya ay na-hold up. No, gusto niyo po bang marinig? Na napakagandang ilustrasyon po nito. Ang sabi niya, tinranslate ko na lang po sa Tagalog para hindi na po tayo mahirapan. Ang sabi niya, and I quote, hayaan ninyong magpasalamat muna ako sapagkat, una,
hindi po ako nanakawan noon. Sabihin, first time lang niyang maranasan yun sa tanang buhay niya. No? Pangalawa, kahit nakuha nila ang pitaka ko, hindi nila kinuha ang buhay ko. Pangatlo, dahil kahit kinuha nila ang lahat sa akin, hindi naman iyon masyadong marami. So, siguro di mayaman si Matthew Henry. No? Wala siyang 10,000 sa bulsa. Ano? Pang-apat, sapagkat ako ang nanakawan at hindi ako ang magnanakaw. Po mga kapatid, ganito din po nawa yung ating maging mindset kapag humaharap po tayo sa mga pagsubok ng buhay. Balikan palagi natin ang ating sitwasyon at isipin ng mas malala pa doon na di natin nararanasan dahil sa awa ng ating Panginoon. Pangalawa, maliban po sa binalikan ni Jeremias ang kanyang sitwasyon, binalikan po niya kung sino ang Panginoon. Binalikan niya kung sino ang Panginoon. Kanina binalikan niya yung kanyang sitwasyon, ngayon binalikan niya kung sino ang Panginoon. Balikan po natin yung ating teksto in verses 22 to 23. Hayaan niyo pong basahin ko siya minsan pa. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi naubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong katapatan. Dito po makikita natin yung tatlong mga katangian ng Panginoon na binalikan ni Jeremias sa panahon po nang siya ay mayroong kabigatan. Yung una po niyang binalikan ay ang kaawaan ng Panginoon in verse 22. Nakita niyo po ba yon? Yung salita pong kaawaan dito ay galing po sa salitang Hebreo na kesed. Ito po ay napaka-komprehensibong salita sa Hebreo sapagkat wala pong saktong-saktong salin ito sa ibang salita, sa Ingles o maging sa Tagalog. Ayon po kay Dr. John MacArthur, sinasakop po ng salitang ito ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagiging mabiyaya, maawain, mabuti, mapagpatawad at katotohanan. Sa makatuwid, ito po ay pumapatungkol sa mabiyayang pag-ibig ng Diyos. Mabiyayang pag-ibig ng Diyos. And take note, ito po ay in plural form. Napansin niyo po ba? Ang sabi ng talata, mga kaawaan. Hindi niya sinabing kaawaan lang. Mga kaawaan. Ibig sabihin, napakarami. Hindi nauubos. Saganang kaawaan mayroon ang ating Panginoon Diyos. Sa kabila ng matinding galit at parusa ng Diyos na nararanasan nila, hindi nawawala ang pagiging mahabagin, palaibigin at mabiyaya ng ating Panginoon Diyos. Alam ni Propeta Jeremias na hindi hahayaan ng Diyos na hindi niya sila saklolohan sa kanilang pinagdadaanan. Maliban po dito, binalikan ni Jeremias ang mga habag ng Diyos. Ang sabi sa verse 22, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Sa unang tanaw po, tila magkasing kahulugan po yung awa at habag, hindi po ba? Parang pareho lang naman yan sa Tagalog. Pero kung aaralin po natin yung salitang habag na ginamit dito sa dulong bahagi ng verse 22, ito po ay pumapatungkol hindi lang po sa nararamdaman ng Diyos sa mga Israelita, kundi sa kagustuhan niyang saklolohan sila. Ito po ay galing sa salitang Hebreo na may kasing kahulugan ng pag-aaruga ng isang ina sa sanggol na sa kanyang sinapupunan. No? Yung mga naranas na pong mabuntis dito, hindi po ba sobrang alaga niyo po sa inyong sanggol na nasa sinapupunan ninyo? Na talagang hindi niyo siya hinahayaang matunggo, iniingatan nyo yung inyong kakainin sapagkat ang inyong kakainin ay pwede makaapekto sa inyong mga anak. So ganun po ang hinalintulad dito, yung salitang habag. Ito po ay gaya ng isang pag-aaruga ng isang ina sa kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. Ito po ay hindi lang isang pakiramdam. Mga kapatid, take note, hindi lang po ito isang pakiramdam, ito po ay pag-ibig na gumagawa. Ano po ibig ko sabihin doon? Pwede po kasi tayong mahabag, pero wala naman tayong gustong gawin. Halimbawa, nakakita kayo ng namamalimos sa kalsada. Ano? Mga bata, kawawa naman, mga bata pa, namamalimos na para makakain. Kawawa naman, ang tanda-tanda na, namamalimos pa. Pero hanggang doon lang. Naawa ka lang, pero wala ka namang ginawa. No, pwede pong ganun yung awa. Pero yung awa ng Diyos, hindi po ganun.
Hindi po ganun yung habag ng Diyos. Ang Diyos po, pagka nahabag sa mga taong naghihikahos, at siya din po ay handang tumulong sa mga taong magtitiwala at lalapit sa Kanya. Hindi po siya naaawa lang. Kanya pong sasaklolohan yung mga taong dumadaan sa matinding mga kahirapan. Isa po magandang halimbawa niyan ay yung mismong krus ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po siya nag-pity party sa langit at sinabi niya, kawawa naman ang mga makasasalanang tao ito. Mapapahamak silang lahat sa impyerno. Kawawa naman. Hindi lang nagano ng Diyos eh. May ginawa siya, hindi po ba? Matapos niyang maawa sa kalalagayan ng tao, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at bayaran ng ating mga kasalanan, upang kung tayo'y magsisisi at magtitiwala sa kanyang ginawa sa krus, ay hindi na tayo mapapahamak at makakaranas ng kanyang puot. Tayo po ay makakaranas ng kapatawaran sa lahat ng ating karumihan at buhay na walang hanggan sa langit. Ganyan po umibig ang Diyos, pag-ibig na hindi lang sa salita, pag-ibig na mayroong gawa. Ang Diyos natin ay hindi po bida-bidang Diyos. Alam niyo po ba yung bida-bida? No? Mahilig magpabida, mahilig magpabibo, mahilig magpasalita, pero kulang sa gawa. Amen daw, sabi ni Thea, no? Kapag nahabag ang Diyos, tiyak na may gagawin siya upang sumaklolo. Ganyan po mga minamahal ang Diyos natin. No, imagine niyo, may pinagdadaanan ka ngayon, hindi pwedeng walang gagawin ng Diyos para saklolohan ka. And take note mga kapatid, ang sabi ng talata, ito daw po ay hindi nauubos. Nakita niyo po 'yon? Hindi nauubos. Sa verse 23, ang sabi, ang mga yo'y bago tuwing umaga. Kapatid, mauubos ang pera mo, lakas mo, diskarte mo, kaibigan mo, connection mo, lahat-lahat sa iyo. Pero hindi ang biyaya, awa, pag-ibig ng Diyos sa mga taong tumitiwala sa Kanya. Wala pong umagang gigising ka nang hindi mo mararanasan ang mga ito kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya. Palaging bago. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Maliban po sa mga ito, may isa pa pong binalikan si Propeta Jeremias na katangian ng Diyos. Binalikan niya ang kanyang katapatan. Nakita niyo po yan sa verse 23? Ang sabi sa dulong bahagi ng verse 23, dakila ang inyong pagtatapat. Great is thy faithfulness. Baliwala po ang lahat ng katangian ng Diyos na pinag-aralan po natin kung hindi po siya tapat. Baliwala po ang laki ng kanyang habag, pag-ibig at biyaya kung hindi naman po siya mapagkakatiwalaan. Baliwala po ang magaganda niyang mga pangako kung sinungaling naman siya. Diba? Para politiko, halimbawa, hindi na lang ang magpapangalan. Ang dahil magagandang pangako nung nangangampanya, di ba, Kuya Pitong? No? Ayoko magbigay ng pangako, makakahalata kayo kung sino yung binabanggit ko. Ang dahil magagandang plataforma. Pero nung nanalo na, parang wala nang naaalala. Wala na, nagkalimutan na. Nakuha na yung gusto eh. Diba? Yung mga tao naman nagpabola. Yan ang malungkot. Sa mga Pilipino, madaling mabola. Maabutan lang ng 2.5 eh. Nakalimutan na yung prinsipyo. Baliwala ang magaganda po na sinabi ng kahit sinong politiko kung sinungaling naman siya. Di po ba? Imagine niyo kung gano'n ang Diyos. Ang dami niyang magagandang pangako sa Biblia pero sinungaling siya. Baliwala. Tapon nyo na yung Biblia nyo. Kasi sinungaling yung nagsalita eh. Ngunit hindi po ganyan ang Diyos ng Biblia. Amen po ba kayo mga kapatid? Hindi po sinungaling ang Diyos na atin pong sinasamba. Dakila ang kanyang katapatan. Ayan po ang sabi ng banal na kasulatan. Magtataksil na po ang lahat. Pero hindi po ang Diyos. Ang pagtatapat daw po ng Diyos ay umaabot hanggang langit. Ang sabi ng awit 36:5, ang katapatan ng Diyos ay bumabalot sa Kanya. Wala pong bahagi niya ang hindi po tapat. Ang sabi ng awit
89:8. At isa pa pong magandang ilustrasyon niyan ay walang iba muli kundi ang Mesiyas. The moment na magkasala ang tao in the book of Genesis chapter 3, alam niyo po yung istorya ng the fall, di po ba? Agad na ipinangako ng Diyos ang dudurog sa ulo ng ahas, natutuklaw sa kanyang sakong, na ipapanganak ng isang babae. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 15, yung tinatawag na unang ebanghelyo. Ano po, pinangako na agad ng Diyos na nagkasala ang tao, pero magdadala ako ng tagapagligtas, hindi ko kayo hahayaan na mapahamak sa impyerno. Ipinangako ito kay Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ito kay Haring David. At nakita po ang katuparan nito pagdating sa bagong tipan nang dumating ang Mesiyas upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng kanyang bayan. Upang bayaran ang kasalanan ng lahat ng magtitiwala sa Kanya. Ang Diyos po natin, mga minamahal, ay tapat. Therefore, mapanghahawakan po natin ang kanyang mga salita at mapagkakatiwalaan po natin kung sino siya. Take note, mga minamahal, sinabi ni Jeremias ang lahat ng mga ito noong mga panahong napakahirap ng kanilang sitwasyon. Hayaan niyo pong mag-sink in muna yan. Sinabi ni Jeremias ang katapatan ng Diyos noong mga panahong mahirap ang kanilang sitwasyon. Wala silang makain. Namatay ang mga mahal nila sa buhay, nasakop, nasunog ang lahat-lahat sa kanila. Pero namutawi sa bibig ni Jeremias, tapat ang Diyos. Dakila ang katapatan ng Diyos. Ito po ay paalala sa atin na hindi po dapat natin hatulan ng Diyos batay sa ating nararanasan sa buhay. Bagkus, hatulan natin ang ating mga nararanasan sa buhay sa liwanag kung sino ang Diyos batay sa Kanyang mga salita. Mga kapatid, ulitin ko po yung bahagi na yan. Gusto ko po mag-sink in yan. Huwag mong i-judge yung nangyayari sa buhay mo batay sa nakikita mo sa surface. Nakikita mo sa paligid mo. Bagkus, i-judge mo yung nangyayari sa iyo kung sino ang Diyos at kung sino ka ngayon sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Even cancer na maaari mong maranasan ay para sa iyong ikabubuti kung ikaw ay nagmamahal sa Kanya. All things work together for good for those who love God. Lahat, kahit hindi mo maintindihan, ay nagmula sa mabuti at tapat na Diyos at para sa iyong ikabubuti at para sa Kanya ikaluluwalhati. Mga kapatid, kung kilala mo ang Diyos, hindi problema sa iyo kung ano po yung nararanasan mo sa buhay. Makikita niyo po na magbabago ang pananaw ninyo sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay kapag naging ganito po ang inyong mga kaisipan. Dumaan ka man sa matitinding trials, alalahanin mo ang pag-ibig sa iyo ng Diyos bilang Kanyang anak. At bilang Kanyang anak, wala siyang loloobin na maranasan mo kahit masama man ito o mabuti sa tingin mo nang hindi sa iyong ikakabuti. Hindi mo kailangan maintindihan ang lahat sapagkat hindi mo kayang intindihin ang lahat. Sapat nang maintindihan mo na ang Diyos ko'y mabuti, na ang Diyos ko'y tapat, na ang Diyos ko'y mabiyaya. Ang Diyos ko'y marunong. Kaya mahalaga, mga kapatid, dumalalim tayo sa aral sa doktrina kung sino ang Diyos. Kala nyo baliwala lang yung doctrinal preaching natin? Kala nyo baliwala lang yung doctrinal Sunday school natin? Hindi po. Hindi nyo namamalayan. Pinalalalim kayo nito sa pagkakakilala ninyo sa Diyos para pag dumating yung punto, nahaharap ka sa matinding pagsubok ng buhay, matag kang tatayo, kalaro sa'yo, na meron kang Diyos, meron kang pag-asa. Ang Diyos mo hindi pipitsugin, ang Diyos mo ay sobereno. Ang Kanyang biyaya ay sobereno. Sovereign grace. Kapatid, sa panahong mabibigat ang inyong pagsubok, ang iyong pinagdadaanan, kaysa mag-focus ka sa laki ng problema mo, hindi nyo mimisang narinig sa akin to Kaysa mag-focus ka sa laki ng problema mo, mag-focus ka kung sino ang Diyos.
Mag-focus ka kung gaano kalaki ang Diyos. Mag-focus ka kung gaano kaluwalhati ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kabiyaya ang Diyos, kung gaano matapat ang Diyos. At mag-iiba ang lahat sa iyo. Mag-iiba ang pananaw mo sa buhay. Mag-iiba. Magkakaroon ka ng lakas ng loob na hindi nauubos. Sapagkat ito po'y nagmumula sa isang walang hanggang Diyos. Panghuling sa iniisip po at ginunita ni Jeremias, maliban po sa binalikan niya yung kanyang sitwasyon, binalikan niya kung sino ang Panginoon, binalikan niya ang pinakamahalaga. Yan po yung panghuling gusto kong iwan sa inyo. Binalikan ni Propeta Jeremias kung sino o kung ano ang pinakamahalaga. Tingnan niyo po yung huling talata, verse 24. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Yung salita pong bahagi dito, mga minamahal, ay may kasing kahulugan sa salitang Hebreo na inheritance or mana. Ito po ay sumisimbolo sa pagpapahalaga ni Jeremias sa Panginoon na gaya ng isang kayamanan. Nawala man po ang lahat kay Propeta Jeremias, merong isa na pinakamahalaga na lubos niyang pinapahalagan na hindi na wala sa kanya. Alam niyo po kung sino? Alam niyo po kung ano? Walang iba po kundi ang Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit po nananatili ang pag-asa ni Propeta Jeremias kahit napakahirap po ng kanyang sitwasyon. Sapagkat ang kanyang pinakahalagahan sa buhay ay hindi po yung mga material na bagay, kundi po ang Diyos. Mawala man ang kanyang kayamanan, mawala man ang kanyang mahal sa buhay, mawala man ang kanyang sigla, basta nandiyan ang Panginoon, hindi siya mawawalan ng pag-asa, hindi siya masisiraan ng loob, hindi siya malulugmok. Gaya ng mga awit in Psalm 73 verses 25 to 26, kanya pong sinabi na quote, "Whom have I in heaven but thee, and there is none upon earth that I desire besides thee. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever." Sino daw po ang nasa langit o nasa lupa maliban na ninanasa niya maliban sa Diyos? Manghihina ang kanyang laman, manghihina ang kanyang puso, ngunit ang kanyang lakas ay nasa Panginoon, ang kanyang bahagi, ang kanyang mana, magpasawalang hanggan. Kapatid, ganito din ba ang iyong kaisipan lalo na kapag dumadaan ka sa mabibigat na pagsubok? Maaring dumating po kasi tayo sa punto na mawawala po ang mahalaga sa buhay natin. Amen po ba? Wala pong permanente sa mundo. Yan po ang katotohanan. Ano? Gusto ko po yung maging klaro sa bawat isa sa atin kasi sobrang yakap natin sa material eh. Sobrang yakap natin sa sanlibutan. Wala pong permanente dito. Darating yung time, pera natin, trabaho natin, mahal natin sa buhay, even lakas natin, mawawala lahat. Sa ayaw po natin at sa gusto. Pero kung klaro sa iyo kung ano talaga ang pinakamahalaga, hindi ka masyadong maapektuhan ng pagkawala ng mga ito. Kung klaro sa iyo na ang pinakamahalaga ay ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka maibubuwal ng pagkawala ng mga ito sapagkat nasa iyo na sapat na sa iyo na nariyaan ng Panginoon, hindi ka iiwan, kasama mo sa gitna ng kawalan. After all, mga kapatid, ulitin ko, lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Isa lang po talaga ang magnanatili, magpasawalang hanggan, ang Panginoon. At kung ikaw ay mayroong relasyon na sa Kanya. Mentras pinapahalagan mo ang Diyos na higit sa lahat, hindi ka maapektuhan masyado ng mga pagbabago sa iyong paligid. Mentras pinapahalagan mo ang Diyos na higit sa lahat, mananatili kang maligaya kahit mawala ang lahat. Mentras pinapahalagahan mo ang Diyos ng higit sa lahat, hindi ka mawawalan ng pag-asa sa buhay. Ang tanong, kapatid, siya ba talaga ang pinakamahalaga sa iyo? I mean, can you pause for a while and examine your own heart? Ang Diyos ba talaga ang pinakamahalaga sa akin?
Ang Diyos ba talaga ang lahat sa akin? Mahalaga ba siya kaysa asawa ko? Mahalaga ba siya kaysa anak ko? Mahalaga ba siya kaysa kaibigan ko? Mahalaga ba siya kaysa trabaho ko? Mahalaga ba siya kaysa pera ko, pag-aaral ko? Tunay ba siyang mahalaga sa iyo? Itinuturing mo din ba siya gaya ni Propeta Jeremias na gaya ng isang kayamanan? May portion ng aking bahagi, ang aking inheritance. Kapatid, hindi po natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa darating na 2024. Pero kung dumaan man po tayo sa pagsubok at siguradong dadaan po tayo, baulin niyo po ang mga kaisipang ito ni Propeta Jeremias. Isipin mo yung worst na pwedeng maranasan mo, pero hindi hinayaan ng Diyos na maranasan mo. Alalahanin mo kung sino ang Panginoon sa buhay mo at magbulay ka kung sino ba o ano ba talaga ang mahalaga sa buhay ng tao. Kung palagi mong isipin yung mga bagay na ito, tiyak na hindi ka mawawala ng pag-asa sa buhay, anuman po ang hamon ng 2024 doon dumating sa iyo.